Sa nakaraang video, ay nakita natin na pinipilit itong makambinsi ng hanggal na prinsipe, upang sumali at maipandagdag sa puwersa ng kanilang Blade Clan. Matapos magtanong ng prinsipe kung gusto ba nito sumali sa Blade Clan, ay tinatanong naman niya ito kung nasorpresa ba ito, at alam naman niya na isa ito sa bagay na dapat siyang masorpresa. Napatanong naman si Yuun kung nagbibiro ba ito, kaya naman sabi ng prinsipe, na buong araw siya naghahantay sa tapat ng library. Kaya naman tingin ba nito na may oras pa siya para magbiro, dagdag pa nito na wala siyang alam tungkol sa ibang ngunit hindi rin niya nakikita ito bilang kanyang kalaban, kaya naman gusto nitong maging parte siya ng Blade Clan, upang maprotektahan ang prinsipe sa kanyang panig. Nagalit naman dito si Yuun at sabi nito, na kung gusto niya bang sabihin ay sumuko na ito sa posisyon bilang tagapagmana. Sabi ng prinsipe na hindi naman yun ang kanyang balak ngunit napakahirap para sa kanya ang bagay na iyon, dahil pag tinahak niya ang landas ng espada ay sigurado siyang makakaharap nito ang prinsipe, at wala itong magagawa sa lakas niya. Napaisip naman dito si Yuun, sa isip ba nito ay nakikita niya ang ating bida bilang isa sa mga walang kakayahan na kalabanan siya, kaya naman maya-maya ay sinabi nito na tinatanggihan niya ang kanyang alok. Natigilan naman dito ang prinsipe, sinabi ni Yuun na hindi naman ito magagawang hadlangan siya, kaya naman ay umalis na ito sa kanyang harapan, at hahayaan niya itong mabuhay. Sa nangyari ay hindi naman natuwa ang prinsipe, kaya naman ay nagkaroon ng galit sa mukha nito. Agad namang naalarma ang nanomachine nang maramdaman nito ang biglang pagtaas ng enerhiya ng kalaban sa kanyang kanang kamay, dahil dito ay napapaisip si Yuun at sinasabi na ito na ba ang umpisa, kaya naman ay agad na naghanda ito upang umatake. Sa nangyari ay natawa naman dito ang prinsipe ng Blade Clan, sabi ng system na ang intensyon ng pag-atake ng kalaban ay biglang nawala. Sabi ng prinsipe dito ay kung ang sinasabi nito na huwag siyang hamarang sa kanyang daraanan, dahil talagang nakakatawa ito. Nadismaya naman dito ang prinsipe, at sinasabi nito na nasayang lang ang oras niya, kaya naman sinabihan na lang niya ito na magkikita ulit sila, dahil tutal naman ay iisa lang ang landas na kanilang tinatahak. Agad naman nagpalabas ng isang enerhiya sa kanyang isang kamay ang prinsipe, at pagtapos ay iniatake nito sa lupa sa harapan ni Yuun. Sa ginawang atake ng prinsipe ay kitang-kita ang lakas nito, kaya naman napapatanong si Yuun kung anong klaseng atake ba ito. Sinabi sa kanya ng nanomachine na ang atakeng ito ay isang blade shi, sabi naman ng prinsipe matapos atakihin ito, ay sobrang layo ng kanilang agwat sa pagiging malakas upang pagbantaan nito ang kanyang buhay. Sa isip naman ni Yuun ay mukhang nakuha na nito ang kanyang buong maturidad upang magkaroon ng kakayahan na makapagpalabas ng blade shi gamit lamang ang kanyang kamay. At ang usap-usapan tungkol sa kanya at sa matindi nitong makakalaban na si Qian Muyon na mula sa Dark Clan para sa posisyon bilang tagapagmana, ay hindi isang kalokohan lamang, kaya naman napaisip na ito na mukhang hindi sila magkaparehas ng level. Nagpaalam na ang prinsipe sa kanya at sinasabi na magkikita silang muli. Naiinis naman dito si Yuun dahil akala niya ay magkaparehas na sila ng level ng lakas matapos niyang matalo si Qian Mujium, at ang napatalsik niya sa akademi na si Qian Wanryu. Sabi na lang nito na huwag niyang madaliin ang kanyang sarili, dahil ang plano ay hindi ang tapatan sila, kung hindi ay ang pagharian ang mga ito. Habang papaalis naman, ay sa isip ng prinsipe na mukhang nabasa nito ang kanyang gagawin sanang pag-atake. Dahil nais na sanang putulin nito ang kamay ng ating bida sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake dito, ngunit naiwas nito ang kanyang sarili sa direksyon na tatamaan ng kanyang blade shi, at sa tingin nito ay mukhang kakaiba ang isang ito sa lahat. Sa loob naman ng Mado House Individual Training Room, ay pumasok na si Yuun, at nang makapasok na ito dito, ay nakita niya ang kwarto at ito ay hindi sapat sa kanya upang makapag-ensayo dito ng mga formation gamit ang shadow steps. Kahit pa ganun ay ang magagawa lang niya ngayon dito ay makakuha ng sapat na internal energy, at sapat na muna ito para sa ngayon. Maya-maya pa ay inactivate na ni Yuun ang nanomachine upang magpalabas ng isang augmented reality,
At lumabas dito ang simulation formation na nascan mula sa Sapphire Stone sa ikalawang palapag, at nag-umpisa na ito sa paggalaw base sa kung ano ang nakaukit sa ikalawang gravestone. Nabigla naman dito si Yuan nang makita ito, dahil mas mabilis ito at mas komplikado kumpara sa kung ano ang nasa unang palapag, at kahit paggamitin niya ang huling formation ng butterfly dance ay hindi nito magagawang sanggahin ang kahit na isa sa mga movement na ito. At sinong tao naman kaya ang makakagawa na sanggahin ang ganitong formation, at nagpatuloy pa sa ginagawa ang augmented reality avatar, at pinakita dito ang pagkasunod-sunod na galaw hanggang sa ika-56 na movement nito. Namamangha naman sa nakikita si Yuun, dahil hindi magagawa ang mamaster ang isang sword technique na gaya nito, nang hindi ginagawang baliw ang sarili sa espada. Sa isip nito ay masasabi niya na sa pamamagitan ng pagtingin sa mga proseso sa pagkaperpekto ng isang formation, ito ay mula sa hindi maganda at hindi natural na formation, hanggang sa maging isa itong perpekto sa ika-56 na pagsubok, kaya naman sa matinding pagtataka nito ay inutusan niya ang nanomachine na gumawa ng paglalaban sa pagitan ng formation sa unang palapag, at sa ikalawang palapag. Naagad naman ginawa ng nanomachine, at nag-umpisa ng maglaban ang dalawang formation at sa mga nakikita ay namamangha si Yuun, ngunit maya-maya ay natapos din ang labanan at ang nanalo ay ang 56 na formation. Kaya naman napaisip si Yuun, na kagaya ng nakita nito sa unang palapag ay tinalo lamang ang naunang formation ng dahil sa isang diferensyang movement, kaya naman napaisip ito kung bakit hindi niya subukan pagkumparahin ang impormasyon na ito sa kanyang butterfly dance second formation, light butterfly circular movement, kaya naman ay bigla itong pumikit, at mula dito ay sinabi niya na bakit hindi niya subukan, kaya naman sa isip nito ay nagkaroon ng dalawang replika ng kanyang sarili. At nag-umpisa na maglaban ang dalawang formation sa kanyang utak, at ang dalawang formation ay kitang-kita na nagsasabayan na halos magkapantay lamang. Habang same time naman ito sa pag-iisip, ay biglang may lumabas na malakas na aura sa kanyang katawan, kaya naman nang magising ito sa kanyang pag-iisip, ay nagulat ito sa kanyang nakita at nararamdaman. Sabi nito na sigurado siya na masyado siyang focus sa nagaganap na labanan sa kanyang utak at mukhang nawalan siya ng ulirat. Napansin naman nito na parang may kakaiba sa kanyang katawan at bigla itong napaisip at napangiti ito. At sinabi na ang kanyang internal energy dati ay 3 taon lamang na halaga. Ngunit ngayon ay mabilis itong umakyat sa 40, kaya naman napapaisip ito kung nakuha niya ba ito dahil sa nangyaring realisasyon. At wala kahit na anong tulong ng nanomachine, dagdag pa nito na ang mga formation na iyon ay bagay lamang tawagin sa titulong Merm's Best Martial Arts, at sa pakiramdam nito ay kayang-kaya niya nang gawin ang butterfly dance ng mas maayos. Ang pakiramdam niya habang hinihiwa ang hangin ay ibang-iba, at sa kanyang realisasyon ay hindi lamang tinataas ang kanyang internal energy. Nagulat naman ito nang biglang may napansin ito sa kanyang kamay dahil nagagawa na nito makapagpalabas ng chi. Sabi nito na hindi niya may palabas ito ng maayos sa isang hugis ng espada. Dahil sa kakulangan niya ng internal energy ngunit kung magagawa niya na magkaroon ng 60 halaga ng eternal energy matapos niyang makonsumo ang ibibigay na medicine ball sa kanila sa susunod, at kung mangyari man iyon ang diferensya sa pagitan nila ni Xian Yuxian ay mabilis na mapapababa, ngunit maya-maya ay tinanong niya si nanomachine kung gaano na siya katagal sa loob ng nakaupo. Sabi naman ang nanomachine na 2 oras na siya nakaupo. Sabi nito na napakahirap na mailipat ito sa kanyang katawan dahil sa kakailanganin niya pang bumalik sa quarters, inutusan niya ang nanomachine na i-transfer ang mga formation na nakaukit sa sapphire gravestone sa unang palapag at ganon na rin sa pangalawa sa kanyang utak. At nag-umpisa ng i-transfer ang 4 na formation sa kanyang utak, sa mga nangyayari naman ay nasasaktan ito. Tinanong naman niya sa nanomachine kung gaano katagal naman ito maita-transfer sa kanyang katawan ito. Sumagot ang nanomachine dito at sinabi na base sa pag-analisa ay aabutin ito ng 10 oras upang may transform ang kanyang muscle at ang mga energy flow. Dahil dito ay nagulat naman ito sa nalaman na 10 oras,
At sinabi nito na masyadong mahaba ito kumpara sa naunang butterfly dance, kahit na ito ay nasa ibang level na ng martial arts. Kaya naman sabi nito na kailangan na niyang umalis dito ng maaga at babalik na lang ulit. Sa Madhouse Team 8 quarters naman ay, nakarating na si Yuwon dito. Ngunit napansin naman ito na halos walang mga tao ang nasa loob at mukhang ang lahat ay nasa kanya-kanya ng mga silid. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang bagong alalay na si Hyobong, at nakita nito sa kanyang kamay na may hawak-hawak itong papel, at dahil ito ay naisip niya na ang lahat ay nag-aaral at nagsasanay sa kanilang mga namemorya sa loob ng library. Kaya naman ay tinanong niya ito kung may nakuha ba siya ditong magandang teknik sa loob ng library, sumagot naman ito at sinabi na hindi ganun kadami, at tanging second-class martial art lamang ang kanyang nakuha. Sa isip naman ni Yuwon, na ito ang oras kung saan ang lahat ay ginagawa ang kanilang mga sarili na abala sa pag-aaral, at ang 4 na araw na ibinigay sa kanila upang makapagpahinga ay hindi dapat na sinasayang lamang. Kung gusto mo na makaabante na kahit nakakaunti lamang, ay wala kang sasayangin na kahit kaunting oras para magsanay at matuto. Kinabukasan naman sa loob ng Madhouse Individual Training Facility, ay maaga nagtungo dito si Yuwon at sinasabi sa kanya ng nanomachine na ang muscle at energy flow nito na nai-transform sa kanya ay nakumpleto na, kaya naman ay agad nang ini-activate ang canceling sleep mode sa bida, at biglang nagising dito si Yuwon. Sa nangyari naman ay agad itong nakaramdam ng pagsusuka, at ito ay dahil sa naging reaksyon ng kanyang katawan sa pagta-transform ng mga muscle nito at energy flow. Hinang-hina naman ito na nagpapasalamat dahil sa wakas ay natapos na, at sinabi nito na hindi niya pa rin ito nakakayanan kahit na ilang beses niya na itong ginagawa. May napansin naman itong kakaibang lakas sa kanyang kamay kaya naman ay sinubukan niya itong isuntok sa hangin. Nang matapos ay napapaisip ito dahil ang kanyang lakas ngayon na tinataglay sa kanyang kamay ay nasa mataas na level na ito, at pakiramdam niya na mas lumakas pa siya ngayon kumpara noong na-master niya ang butterfly dance. Kaya naman ay agad itong naghubad kanyang mga damit at nang matapos ay sabi nito, na ang nakikita niya ngayon sa kanyang katawan ay talagang kakaiba, at kung titignan ay parang hindi kanya ang katawan na ito. Tumayo ito at tumingin sa pader upang subukan ang lakas ng kanyang bagong katawan, agad naman itong naghanda at inipon ang lahat ng puwersa sa kanyang kamay sa gagawing pag-atake sa pader. Sa kabilang silid naman ay nagme-meditate ang leader ng Team 7 at sa isip nito, na ang kanyang mga kakayanan ay hindi sapat at masyado siyang naging kampante matapos na masaktan si Chian Mujium, at mula nung maranasan nito ang napakalaking pagkakaiba na kanyang lakas sa prinsipe ng Blade Clan, ay naisip nito na mas kailangan niya pang mag-aral at magpalakas upang maibalik ang kanyang dignidad. Sabi nito na ngayon ay hahayaan niya na muna ang lahat ng may kaugnayan kay ating bida, dahil may mas hinahangad pa itong mas malaki. Maya-maya naman ay may narinig itong isang malakas na pagyanig sa kanyang gilid, dahil sa abala ito sa kanyang ginagawang meditasyon, ay hindi na niya agad ito nagawang pansinin. Sa labas naman ay makikita ang lakas ng pinsala na nangyari sa loob. Dahil sa hindi agad nito nagawa na makaiwas, ay sulong-salo niya ang lahat ng puwersa na nagmula sa pader. Kaya naman napalingon siya dito at tinatanong kung isa ba itong assassin, ngunit may nakita siyang isang tao na medyo malabo sa kanyang paningin, kaya naman nang muli niya itong tignan ng mabuti, ay nakita niya kung sino ang isang ito, at ito ay si Chian Yuwon. Naiinis naman siya dito habang unti-unti nawawalan ito ng malay. Nagalit naman ang mga bantay sa ating bida at sinasabi dito na kahit ito ay isang individual training room, ay bakit nito nagawang suntukin ang pader na alam naman niya na may mga taong nagsasanay din sa kabilang silid nito, mabuti na lamang at hindi ito lubhang nasugatan, kaya naman ay agad itong kinuha ng gwardiya upang maihatid sa infirmary. At sinasabihan siya nito na lalabas ito sa kanyang marka sa academy, humihingi naman ng pasensya dito si Yuwon, dagdag pa nito sabi sa kanya na mula ngayon, ay pinagbabawalan na siyang gumamit ng training room sa una at ikalawang palapag, at ang maaari lamang niyang gamitin ay ang mga silid sa may basement.
Ngunit kung pati dito ay wawasakin din niya ang mga pader ay pagbabawalan na siyang gumamit at makapasok sa individual training room kahit kailan. Magalang naman na sumagot dito si Yoo-won at sinasabi na naiintindihan niya at magiging maingat na siya sa susunod. Matapos nito ay agad na siyang umalis, sa isip naman ng gwardiya ay upang mawasak ang mga batong ito na pinatigas sa mga nagdaang dekada ay kakailanganin nito ng malakas na internal energy, kaya naman napatanong ito na kung nalagpasan na nito ang kanyang limitasyon. Habang papalabas naman si Yoo-won ay nagtanong ito sa nanomachine kung bakit bigla ay naging napakalakas niya, dahil hindi naman ito inakala na mabubutas niya ang pader sa training room. Sumagot naman dito ang nanomachine, at ito ay dahil sa ang muscle nito at ang energy flow ay naabot na ang limitasyon, at ang muscle at ang energy flow nito sa kanyang katawan ay nag-transform na sa pinakamataas nitong estado. Na dumating na sa punto na kaya na nitong mag-iwan ng mga bakas sa batong sapphire, na kung saan ay may mataas na grado ng pagiging matigas gamit lamang ang pisikal nitong lakas, napapaisip naman ito at nakatingin sa kanyang katawan at sinasabi na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay mayroon din palang limitasyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kinabukasan naman sa loob ng individual training facility basement, ay nasa loob na si Yoo-won. Sa isip nito na kahit na mayroon siyang dekada ng kaalaman gamit ang mga data na naipasa sa kanyang utak, ay kinakabahan pa rin siya dahil sa ito ang unang pagkakataon na susubukan niya ito sa aktwal na pagsasanay sa perpektong teknik na maaaring isa sa pamana ng Heavenly Demon Ancestors. Kaya naman huminga ito ng malalim upang umpisahan na ang Absolute Sword Technique. Kaya naman agad niyang isinagawa ang Absolute Sword Technique, First Movement. Ngunit maya-maya naman matapos nito, ay may napansin siyang ikakaiba. Kaya naman sinabi nito na susubukan niya ulit ito sa isa pang pagkakataon. Nagtataka naman ito sa mga nangyayari dahil mukhang iba ang kanyang ginagawa at parang may mali sa kanyang mga ginagawang movement sa formation, kaya naman sinubukan niya muna ang ibang mga teknik kagaya ng Destructive Sword Technique, 45 formation. Nang matapos niya ito ay masayang-masaya siya dahil kagaya nito ang resulta sa nakita niya sa nakaukit sa Sapphire Stone, kaya naman nagtataka ito na kung bakit ang Absolute Sword Technique ay pakiramdam niya na parang may kulang at malayong-malayo ito sa swabbing paggalaw na nakita niya sa augmented video kaya naman inutusan niya ang nanomachine na ikumpara sa augmented video ang absolute movement na nakuha nila sa Sapphire Stone at ang movement na ginawa niya ngayon lamang. Kaya naman sinimulan na ng nanomachine ang pag-a-activate sa augmented reality sa paningin nito, at nag-umpisa na nga gumalaw ang mga ito at ikinukumpara ang mga kada paggalaw ng dalawa. Kaya naman ay masinsinan niya ito pinagmamasdan upang makita ang detalye ng pagkakaiba. Nang matapos ay naisip nito na ang movement na ginawa niya at ang mga paggalaw nito ay magkakonektado, ngunit parang hindi natural ang lahat ng mga ito sa kanyang pakiramdam at mukhang mabagal siya kung titignan bago niya ito matapos. Kaya naman napaupo na lang ito, at nagagalit sa nangyayari. Sabi nito na kahit na wala siyang tamang bilang ng energy flow ay dapat na hindi ito makakaapekto sa kanyang movement, kaya naman ay dismayado ito na napayuko. At sinasabi na kahit na ang last formation ng butterfly dance ay hindi nito magawang may perform ng tama nang walang tamang pag-ikot ng internal energy sa kanyang buong katawan, at dahil dito ay mukhang may nakakaligtaan siyang mga detalye. Kaya naman sabi nito ay anong klaseng pagbibito ito na mag-iiwan ng tanging sword movement lamang, at hindi man lamang nagbibigay ng detalye kung paano gamitin ang tamang energy flow dito, nang bigla namang may pumasok sa kanyang isip, at ito ay ang mga tula sa harapan ng gravestone. Kaya naman inutusan niya ang nanomachine na gumawa ng isang augmented video sa harapang bahagi ng bato sa unang palapag. Agad namang sinunod siya ng nanomachine at sinabi nito na nahanap na niya ang database sa kanyang mga nakiya. Kaya naman ay gagawa ito ng isang augmented picture sa harapang bahagi ng bato. Matapos may palabas ay sinab ni Yoo-won na maaaring mayroong palatandaan sa kung saan mang bahagi nito. Ayon naman sa nanomachine na itong ancient 3 stanza poem ay mula sa Han Dynasty.
At ito ay isang tula na isinulat ni Liu Bang nang siya ay makabalik mula sa kanyang pagkakapanalo laban kay Xiang Yu. Bigla naman itong nakaisip ng isang ideya at tinanong ang nanomachine na kung mayroon ba ditong mga salita na binago, ngunit agad naman sumagot ang nanomachine at sinabi dito na wala ni isa. Dahil dito ay nadismaya na naman ang ating bida, kaya naman inutusan na lang niya ang nanomachine na mag-analisa sa harapang bahagi at sa paligid nito kung may makikita na kahit kaunting bakas o palatandaan. Sinunod ng nanomachine ang nais nito, at nang matapos sa pag-aanalisa sa paligid nito ay may natagpuang sila ditong maliliit na butas sa ilalim ng bawat karakter. Sa isip naman ni Yuwon ay mukhang may ibig sabihin nito ngunit ang bilang ng mga tuldok dito ay magkakaiba sa kada karakter. Napapaisip ito kung ano ang ibig sabihin ng maliliit na butas na ito, sigurado siya na ang tinutukoy nito ay ang blood pressure points. Naalala nito ang isang libro, at ito ay ang unang libro na na-scan ng nanomachine. Ang librong ito ay may mga numero at may mga palatandaan sa kada blood pressure point, kaya naman ay agad niyang inaalala ang lahat ng impormasyon patungkol dito. Nagulat ito at tingin niya ay alam na nito ang sagot, at tinignan niya ulit ang larawan ng unang karakter, pati na rin ang mga maliliit na butas sa ilalim nito, at ganun din ang ginawa niya sa mga iba pang mga karakter na may mga maliliit na butas sa ilalim nito. Nang matapos ito ay masayang-masaya siyang napasigaw, at sinasabi nito na matagumpay niyang nalaman ang itinatagong energy flow na nakasulat sa batong ito. Rinig na rinig naman hanggang sa labas ang pagsigaw niya dahil sa kanyang matinding kasiyahan. Nang matapos ay agad na itong lumabas upang makakain muna. Nang matapos naman ito ay sinabi niya na kailangan niyang makabalik sa individual training facility kaagad upang masubukan ang absolute technique gamit ang proper energy flow na nakuha niya kani-kanina lamang, ngunit habang sa paglalakad niya ay may tumawag sa kanya sa di kalayuan, at nang lumapit ito sa kanya ay sinasabi na hayaan niyang ipakilala nito ang kanyang sarili, siya ay ang ika-200 kadet na si Yun Pa, at kung ayos lang ba dito na kung hihingi ito ng isang duelo sa kanya. Nagtataka naman si Yuwon dito, at sinabi sa kanya na bakit naman niya kailangan pumayag sa nais nito, at agad niya itong tinalikuran, at dagdag pa nito na walang dahilan upang makipagduelo sa hindi niya kakilala, at lalong-lalo na kung hindi ito tungkol sa exam, dahil wala itong balak na magsayang ng oras dito. Hindi naman siya tinigilan nito at sumunod pa rin at sinasabi dito na tama naman siya, ngunit sinabi nito na kung matatalo siya ni Xiang Yuwon ay bibigyan siya nito ng regalo at impormasyon sa gaganaping ikatlong pagsusulit. Sa isang malayong kagubatan, ay pinagbigyan ito ni Yuwon upang maipagduelo sa kanya. Sabi nito na hindi niya maintindihan kung ano ba ang rason nito upang manghingi sa kanya ng isang duelo kapalit ng impormasyon. Sabi naman nito na hindi na niya kailangan pa na magpaliwanag dito, at ang gusto niya lang malaman ay ang kwalifikasyon ng ating bida. Dagdag pa nito na hindi ito kasing ganda ng teknik na ginawa nito upang maputol ang braso ni Xian Wanryu, ngunit hayaan niya itong ipakita sa kanya ang ipinagmamalaking teknik ng Moon Energy Blade Clan, kaya naman agad nang sinabihan ito ni Yuwon na bakit hindi siya lumapit at subukan. Kaya naman agad itong sumugod sa ating bida gamit ang kanyang teknik, ngunit nang makalapit ito sa ating bida upang atakihin, ay madili lamang niya itong iniiwas-iwasan. At nagpatuloy pa ito sa ginagawa niyang pag-atake, at sa ginagawa rin ni Yuwon na pag-iwas dito, ay sinasabi niya ito na masyado siyang mabagal. Nang makakita ng tamang anggulo si Yuwon ay agad niya itong binigyan ng isang malakas na atake. Sa nangyaring ito ay agad na napatalsik at napabagsak ito sa di kalayuan. Napasabi naman dito ang ating bida, na mukhang napalakas ang kanyang paggamit ng puwersa dito, at iniisip na siguro naman ay hindi niya ito napaslang. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.